matapang na tumindig sa katotohanan sa kabila ng banta ng kanilang buhay at iba pang human rights violations na ginawa sa kanila ng mga uniformadong militar. Mining, the red tagging. So siguro kailangan sigurong i-review ng judiciary dahil ito ay talagang talamak naman na nangyayari. Kasi lagi na lang sinasabi, walang red tagging, walang kaso ng mga red tagging. Vloggers na ipinapakita na ganito ka. So wala pa bang yon? Wala pa bang would not cause a worry for our judiciary? Definition ang gawin ng Korte Suprema tungkol sa red tagging. Still, the judiciary, the Supreme Court cannot penalize. Because the Supreme Court cannot make judicial legislation. Kung gawin natin red tagging as a crime, ang gagawa niyan, tayo po. Tayo po ang gagawa ng legislasyon, ng batas, making red tagging as a crime. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Red tagging, yan ang isa sa isyong tinalakay nga ni Franz Castro dito sa pagdinig sa kanyang interpellation sa plenary sa budget ng judiciary. At tinatanong niya kung ano-umano ang aksyon na ginagawa ng judiciary patungkol sa red tagging. Kaya nga sinupalpal ito ni Representative Gonzales dahil wala umanong dapat na aksyon na gagawin ang judiciary. Dahil kung gustong gawin na batas o i-criminalize ang pagre-red tag ay hindi umano trabaho ng judiciary, kundi trabaho nilang mga kongresista na mag-file ng resolusyon or mag-file ng batas para dito. Kaya hindi dapat umano tanangin itong judiciary. So dito nga napahiya itong si Franz Castro. At patungkol po mga kababayan po natin sa pagsuko nga ng dalawang aktivista, itong sila Jed at Janila, patuloy pa rin ang kanilang pagpaparatang sa ating gobyerno, sa NTF-ELCAC, sa militar, na umano'y dinukot. Sinampal na nga sila mga kababayan po natin ng ebidensya, itong video, itong sulat kamay na magpapatunay na voluntaryo itong sumuko, pati itong mga magulang ng bata na umano'y voluntaryong sumuko at nagpapasalamat sa ating gobyerno, nagpapasalamat sa NTF-ELCAC dahil na-recover nga itong mga bata na ligtas bago pa man umano nasaktan ng kanilang mga kasamahan dahil nga sa kanilang pagtakas at voluntaryong pagbalik loob, mga kababayan. Noon, in 18th Congress, Representative Sarate of Bayan Muna got a commitment from the court administrator, Midas Marquez, court administrator that time, Administrator Midas Marquez, that they will review the procedure of the writ of amparo and see how to strengthen it. Now, in the 19th Congress, we would like to ask kung meron na pong update tungkol dito. Yes, Mr. Speaker, the commitment of the Supreme Court through the Office of the OCA, chaired by then Attorney Midas Marquez, and now chaired by Justice Leong, is committed to review, enhance the writ of amparos. Yes, until now, the committee chaired by Justice Leong is reviewing, modifying for the betterment of the writ of amparo. So ito po ay sa 18th Congress pa. So itong commitment to review itong writ of amparo ay ilan na, mga 2 to 3 years ago na itong commitment na ito. At saang level na po ito? Hanggang doon pa lang po ba sa review? Or meron na po itong draft para makasiguro tayo na meron na? At kung kailan po ito na mailalabas, itong guidelines na ito? Under the reign of Chief Justice Gismondo, they are about to release the draft of the modification as to the writ of amparos. So when that final draft or the guidelines as to the betterment of the writ of amparo comes out, and it will be publicized, and of course, you will be prioritized to be given a copy of that guidelines, Mr. Chair. At saka naman po, hindi naman po pinababayaan ng Korte Suprema or the judiciary yung application ng writ of amparo. Tuloy-tuloy pa. In fact, in one of the recent cases, the Supreme Court had ruled in favor of the petitioner and issued a writ of amparo
for the petitioner. The ponente, in that case, the case of Magbanwa case, or no, Cristina Gonzalez case, the Antipolo case is here. The ponente is Justice Joseph Lopez. So in that Antipolo case, the police officers or the law enforcement in Antipolo question filed. The filed before the lower court, and the decision of the lower court upheld by the Court of Appeals. But when the case reached the Supreme Court, it was reversed and gave the petitioner Gonzales the necessary writ of amparo. The ponente is Justice Joseph Lopez po, Mr. Chair. Okay, so hindi lang po yung yung pagbibigay ng writ of amparo yung mahalaga dito, dapat yung timely. Kasi kung mag-a-apply ang isang kababayan natin ng writ of amparo, pero dumating na yung panahon na wala talaga siyang proteksyon hanggang sa namatay na. So yan po yung kaso ng maraming ilang mga aktivista na nag-file ng writ of amparo na talagang hanggang sa namatay na sila ay hindi na nila nakamtan itong protection na ito. Mr. Speaker, ang gawain po ng Supreme Korte Suprema or the judiciary o hudikaryo ay ang pagprotekta ng ating mga mamamayan. But before the case reaches the court, kailangan naman natin ng mga gagaling na abogado. Like for example, kung ako petitioner, ako yung naape, ako yung na-red tag or a victim a victim of an abuse of the law enforcement agencies, ang remedy ko po, lalapit po ako ng isang abogado. Yung abogado po ang magprepara ng lahat na dokumento. Like for example, kung ako ay miyembro ng isang organized group or isang NGO na naging biktima ako ng karahasan, ang lalapitan ko naman po yung mga lawyers ng human rights, lawyers ng FLAG or ng PAO or private lawyers. Kung magaling po ang paggagawa ng petisyon, of course, everything will be given by the court in favor of the petitioner. Pero pag kulang naman po yung mga nipresenta ng mga sitwasyon or factual allegations in the complaint, hindi naman talaga bibigyan ng korte ng pabor yan. So ibig sabihin, hindi lang si korte may kakulangan. Let us consider all those from the stage 1 up to the presentation till it reaches the Supreme Court. So ibig sabihin yan, kung kinakailangan natin i-review yung writ of amparo na ginagawa naman ngayon ng Supreme Court, tingin ko naman po, kailangan din natin i-educate yung mga bagong lawyers o mga abogado na nagtatrabaho para sa mga akusado or mga petitioner na naging biktima din ng karahasan ng Lalo pat nung isang araw, Mr. Chair, nabalitaan natin yung nangyari doon sa dalawang environmental activist na gusto pang sampahan ng DND ng kasong perjury. Sina Jonila Castro at Jed Tamano. Sila yung dalawang kabataang kinidnap ng militar noong September 2, 2023 at sapilitang pinapirma ng gawa-gawang affidavit at inilitaw bilang fake rebel returnees. Okay? So siguro nakita rin natin ang video kung yung nangyaring press conference ng NTFL kaugnay nito. Sinasabi ng DND na kusa itong sumuko. Meron bang kusang sumusuko na naiwan yung tsinelas at saka yung kanilang yung kanilang sandals? Okay? Kusa ba itong na-surrender, di ba? So ang tanong natin dito, Mr. Speaker, distinguished sponsor, paano halimbawa itong mga ganitong mga kaso na ilang araw na nawawala yung dalawang aktivista since September 2 at natagpuan nga at nakita nga doon sa press con ng NTFL-CAC ng DND sa munisipyo ng Plaridel, Bulacan. So paano halimbawa magagamit dito yung binabanggit nating writ na habeas corpus at saka yung habeas data sa ganito pong kaso, Mr. Speaker? Mr. Speaker, yun naman pong kaso ni Tamayo at saka ni Castro, dalawa pong version yan, dalawang klaseng istorya.
Ang sabi ng Armed Forces, hindi naman sila inabduct kusa silang sumuko. Sabi naman po ng NGO, sabi naman po ng kasama ni Tamayo at si ni Castro, hindi kami sumuko kung hindi nahuli kami o inabduct kami. Sinabi po yan ng dalawa. Yung dalawa. Ang sabi naman po ni Armed Forces, may ginawa silang affidavit. May ginawa silang affidavit na sila po'y sumuko. Eh yung doong sabi ni Armed Forces, meron naman din silang abogado galing sa Public Attorney's Office nung ginawa nila yung affidavit na yon. Pero sabi naman po ng kabila, yung abogadong binigay sa amin, eh, hindi po namin pinili yon. Kaya dalawang klaseng istorya. And of course, hindi naman po siya hinog, hindi pa siya hinog para ma-entertain ng judiciary. Kasi wala pa naman ding petisyon, wala pa naman ding reklamo. So maghihintay po si judiciary kung isasampa na po yung petisyon, yung kaso, o perjury ba yan, or abduction ba yan, or whatever. Basta, we will guarantee you when that case reaches the Supreme Court, reaches the Court of Appeals, or reaches the Regional Trial Court, ay may action ang hudikaryo po dyan. Well, ginamit lang natin siyang example. Alam ko naman po na wala pa naman yung kaso. So, ang tanong ko nga kanina, so nawawala sila for September 2, hinahanap sila ng kanilang mga magulang, nakita yung naiwang mga tsinelas, at may nakakita din na sinakay sila doon sa van, at nalaman na lang nung habang naka-announce, dahil hinahanap nga yung dalawang kabataan na environmentalist, environmental activist. So sa kanilitaw ng NTF-ELCAC. So nagulat nga siguro ang NTF-ELCAC dahil sa sinabi ni Castro na talagang sila ay kinidnap. Okay? So ang sinasabi natin, sa panahon na yon na nawawala sila. So hindi ba po pwedeng magamit halimbawa yung habeas corpus kung mag-file halimbawa ng petisyon doon sa Supreme Court, kaugnay nito. Halimbawa po, nagkaroon ng kung paano magagamit yung habeas corpus. So may nawawalang mga bata o may nawawalang mga tao, so magagamit po yung habeas corpus, tama po ba? So yun po yung sinasabi natin na proteksyon. So dito sa RICS na ito, tsaka yung habeas data, meron po bang ginagawa ang judiciary na improvement or guidelines kaugnay nito? O yun pa rin po? Ganun pa rin po? Yun pa rin po yung, Mr. Speaker, yung sagot po namin kanina na it is under review ng committee chaired by Justice Leonen. Okay, parehas din po yung writ of habeas corpus. No? Yes po, Mr. Chair. Okay, how about the writ of kalayaan? Lahat po sila na mga writs na kailangang i-review, yun po ang subject ng committee na inuupuan po ni Justice Leonen po. Okay, so ulitin ko lang po ang commitment, Mr. Speaker, distinguished sponsor. So kung matapos na po yan, kailan po ba ang time frame ng mga review at saka yung final na guidelines kaugnay nito? Meron po bang maiko-commit ang ating judiciary kaugnay niyan, Mr. Speaker? The timeline is early next year, Mr. Speaker. Okay, so salamat po doon sa commitment na Supreme Court at ating judiciary tungkol sa pagpapalakas sa writ of amparo, pagkakaroon ng bagong protected writs at measures against doon sa violation of human rights. Lalong-lalo na yung tungkol sa mga measures na pwedeng maprotektahan ang ating mga kababayan tulad nila Jonila Castro and Jed Tamano na matapang na tumindig sa katotohanan sa kabila ng banta ng kanilang buhay at iba pang human rights violations na ginawa sa kanila ng mga uniformadong militar. Okay? Next question ko po, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Ano naman po yung remedies ng ating judiciary regarding doon sa red tagging? Talamak na term, lalong-lalo na po doon sa mga aktivista, sa mga opposition, o hindi nga lang red tagging, Mr. Speaker, terror tagging. Kapag nagsalita ka lang, kumwestiyon ka nga ng kung ano-ano dito, ay terrorist ka na. Lalo pat nagkaroon ng kaso, pati yung mga judge
ay nare-red tag na rin. So meron po bang nagawang remedy na ang ating judiciary kaugnay dito sa red tagging, Mr. Speaker? Mr. Speaker, yun naman pong red tagging na sinasabi natin o pinag-uusapan ng bayan, at this moment, si red tagging naman na hindi isang krimen. When the law does not define the elements of the crime, siyempre naman hindi siya krimen. Pero nung red tagging po is always associated with the remedy of writ of amparo. Kasi yung sinabi naman ni writ of amparo, kung natitreaten ka dahil sa isang kagagawan na isang law enforcement officer o ng PNP, that is the time na pwede kang kukuha or avail the remedy of writ of amparo. So ibig sabihin yan, doon po sa factual situation or allegation, talagang makikita natin kung ano ang pwedeng i-entertain ng Korte Suprema, Court of Appeals, or ng regional trial, or the lower courts, kumbaga. So, ibig sabihin yan, hindi porke tinawag tayo o nire-redtag, o ikaw, miyembro ka ng ganito, ikrimen yan. Pag lalampas yung law enforcement dyan, sa sinasabi nilang ikaw o ito, miyembro ng ganito, lalampas sila, and susundan ka, iso-surveillance ka, i-background check ka, that is the time that the petitioner can ask for the remedy of writ of amparo or any writs as the case may be. Yes. So ano po ang ginagawa ng Korte Suprema? Ano po ang ginagawa ng hudikaryo? Kung may petition po, pinasusyokos nila yan. There is always an action in response to the petition. For example, in the case of Ms. Badoy, pending before the Supreme Court, yes, pinasyokos ni Supreme Court si Ms. Badoy. That is an actual response of the Supreme Court or the judiciary. So wala pong pinabayaan. Basta may complaint, basta may petisyon darating sa Korte Suprema or sa Hudikaryo, and sa tingin ng Hudikaryo, dapat aksyonan, may aksyon. This is the classic example where the Supreme Court shows Okay. professionalism and fairness. Thank you po, Mr. Chair. distinguished sponsor, Mr. Speaker. So, pamilyar naman po ako doon sa ginagawa ng Supreme Court, no, doon sa mga petisyon. Kaya lang, ang tanong ko lang po, dahil ito po, yung patuloy na sinasabi ng mga oposisyon, ng mga aktivista, yung red tagging na sinasabi. Alam ko, meron ding isang, like for example, parang desisyon, ang si Justice Lolyonen defining the red tagging. So kailangan sigurong i-review ng judiciary dahil ito ay talagang talamak naman na nangyayari. Baka pwede pong ma-review ng ating judiciary. Ano tong red tagging na ito? Na patuloy namin na sinasabi kasi lagi na lang sinasabi, walang red tagging, walang kaso ng mga red tagging. Kahit ang mga militar, ang red tagging na yan ay hindi naman nag-exist. So ito na nga yung nangyayari. Pag na-red tag ka, iso-surveillance ka, ilalagay ka sa tarpaulin, o papakalat ka sa mga vloggers na ipinapakita na ganito ka. So wala pa bang yon? Wala pa bang would not cause a worry for our judiciary, yung mga ganung mga nangyayari po. So sana magkaroon naman ng initiative. So yun yung sinasabi natin. Kung wala yan doon sa mga violation, sinasabi na lang natin na dahil wala naman yan hindi naman yan red tagging, baka pwedeng mag-initiative ang judiciary to define etong sinasabi namin na red tagging na ito dahil marami na pong napahamak, marami nang namatay sa ganitong mga nangyayari po. Mr. Speaker, kahit anong definisyon ang gawin ng Korte Suprema tungkol sa red tagging, still, the judiciary, the Supreme Court cannot penalize. Because the Supreme Court cannot make judicial legislation. Kung gawin natin red tagging as a crime, ang gagawa niyan, tayo po. Tayo po ang gagawa ng legislasyon, ng batas, making red tagging as a crime. Hindi naman si judiciary, hindi naman si Supreme Court ang gagawa ng batas para dyan. So kung dapat magawa ng inisyatibo para doon sa red tagging na magiging krimen, itayo ho sa legislasyon ang gagawa niyan, Mr. Speaker. Oo. I agree po dun sa sinasabi ng ating distinguished sponsor, Mr. Speaker. Kaya marami po tayo ditong mga nakalatag o nakafile na mga naka-file po na mga bills kaugnay ng red tagging, katulad ng noong Human Rights Defenders Bill.
na kasalukuyan po ay nasa committee at tingin natin ay yun din, magkakaroon din doon yung mga definitions. At yun na lang po siguro dahil hindi naman foreign sa judiciary itong red tagging na ito. At in fact, sinabi ko nga si Justice Leone, nabanggit yan sa isang decision niya, na dapat ay mapag-aralan na rin. Okay? Kasi po, pinag-usapan natin dito yung proteksyon ng ating mga mamamayan sa kanilang mga karapatan. So yun po. Makakaasa po ba ako ng commitment na sana ay mapag-aralan din kahit na sinasabi natin na wala pa yan doon sa ating mga batas or whatever na mga kung ano-ano po. Aasahan niyo po, Mr. Speaker. Okay, yun na lang po, Mr. Speaker, distinguished sponsor, I end my interpellation. Salamat po. Maraming salamat, Congresswoman Castro. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize Representative Franz L. Castro, Representative Arlene Brosas of Gabriela Party List to interpolate the sponsor in the proposed budget of the judiciary. The Congressperson of Cabrera Party List, Congresswoman Rosas, is hereby recognized. Good morning, ma'am. Yes, Please good proceed. morning. Good morning, Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, will the good sponsor yield to a few questions, Mr. Speaker? Yes. Dalawa lang question. Yes, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this representation po ay has a serious concern on another attack against a lawyer, no? Dito sa ating bansa. Last September 14, Maria Sanyata Liuliwa Gonzalez Alzate was gunned down while inside her parked car in front of her house in Bangued, Abra. She's the third lawyer killed in a little over a year under Marcos Jr. administration. Such killing is a blatant threat to the bar community's duty to ensure that justice is served and that the rights of the people are protected and the rule of law is promoted. Now, Mr. Speaker, I hope the judiciary can tell us kung ano ang mga proteksyon na po pwede nilang magawa, not only in its officers, but also on the members of the bar, Mr. Speaker. It is, Mr. Speaker, this is the case of a lawyer killed in the province of Bangued, Abra. Abra. And it happened last week. Yeah, And September. still, the investigation is still with the PNP. So, we cannot compromise. Of course, we cannot compromise the work, the investigative work of the PNP. Hindi po pwedeng magsasalita yung judiciary with regard to what really happened in the said killing. And the judiciary, of course, even us, we will await the result of the investigation of the PNP. But as well as the National Bureau of Investigation. Pero naman po, kung mayroong mga salita na mamibigat dyan, of course, may magawa naman po yung judiciary. Like for example, the power of contempt or show cause order. So yun po ang mga pwedeng magawa ng Korte Suprema tungkol sa pagpaslang ng isang abogada sa Abra po, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Kaya po nagpahayag tayo ng concern kasi we really hope meron talagang protection somehow kasi syempre hindi lang naman yung mga justices kundi yung mga lawyers natin they will be protected. Yun lang yung So as of now, eto lang contempt, show cause order, or do you have any mechanism to protect Mr. Speaker, pwede naman po mag-initiate si Korte Suprema dyan, papatawag niya ang IBP, and there will be sort of dialogue with the IBPs, local, IBP Abra, or even the national IBP, and discuss the matters as to the securities, not only those of the judges, but including the private lawyers working for the protection of our citizens. So asahan niyo po, gagawin ng Korte Suprema yan, magkakaroon po ng dialogue,
yung IBP, yung PNP, yung law enforcement agency, as well as the lower court members of the province of Abra, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Maraming salamat, Mr. Speaker.